Assalamualaikum. Hi there, ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa gitnang silangan. Ngayong araw nga pala, sandamakmak yung plansyahan ko. Aalis kasi yung amo kong babae, pupunta siya dun sa mama niya. May sakit daw kasi si Jeddah. Ang mama ng amo ko is 103 years old na. Ang galing no, sobrang tanda na niya. Pero ang lakas-lakas pa nun, kayang-kaya pa niya mag-prepare ng mga almusal nila. Sabi ni madam, hindi naman daw seryoso yung sakit. Pero wala ganun talaga si madam pag nagkakasakit yung mama niya. Natataranta at nag-aalikaga. 3 days na raw mahinang kumain, kaya nag-decide na siya na pumunta muna sa Abha. Kung totoosin, marami naman talagang kamag-anak dun na titingin-tingin at mag-aalaga sa mama niya. Pero bilang anak na babae at maedad na yung mama niya, naiintindihan ko talaga si madam. Kaya naiwanan ako ng maraming plansyahin kasi dadalihin niya yung mga damit niya. 10 days daw siya doon. May iwan naman ako dito sa Riyadh para mag-asikaso kila Baba, Abdulmerik at Abdulaziz at maglinis na rin ang bahay nila. Basta ang paalala lang sa akin ni madam, kapag may problema, tumawag ako sa kanya. Hindi na bago sa akin to kasi yearly naman siyang pumupunta doon. Ang pinakamatagal na iniwan ako ng amo kong babae dito sa Riyadh, nakasama yung mga pamilya niya, ay 1 buwan, taong 2023. Kababalik ko lang noon galing bakasyon. Nang bigla, tumawag yung kapatid ni madam. Una kinamusta ko, tapos kinamusta kaming lahat dito. Bago niya sinabi kay madam yung totoong nangyari. Natapilok daw yung mama nila sa hagdanan. Natapilok at nabali yung buto kaya kailangan bakalan. Iyak talaga ng iyak noon si madam habang nagbibilin siya sa akin kung anong mga dapat lutuin at asikasuhin habang wala siya. Maluha-luha at nanginginig yung kamay niya. Kaya sabi ko, madam, baka pwede isama mo ko. Kasi 'di ba nahihirapan ka magbiyahe sa eroplano mag-isa. May ugali kasi yung amo ko na kapag bumabiyahe kami by air, litong-lito talaga siya. Sa 5 years ko kasi dito, 3 beses na kami pumuntang Abha na naka-eroplano. Tapos sa 3 beses na yon, palaging may eksena. Eksena sa boarding pass, eksena dun sa mga luggage, eksena dun sa examination ng mga gamit. Nakakaloka talaga. Kasi yung iilang Arabic na alam ko, na ma-maximize ko lahat. Ito nga palang pinaplansya ko ngayon is yung hijab. Ito yung common na pinambabalot ng mga Muslim na babae sa mga buhok nila para walang makakitang ibang tao maliban sa pamilya nila. Pinapares nila yan dyan sa shira na hawak ko. Dito kasi bawal makita yung mga mukha ng babae kapag lalabas sila. Yang mga yan ang pinapares nila sa abaya, yung mahahaba at kulay itim nilang sinusuot kapag lalabas sila. Kaya pag nagsalo-salo na yung mga babae or mga madam sa iisang lugar, litong-lito na talaga ako kung sino dun yung madam ko. Naalala ko tuloy nung pumunta kaming supermarket, sabi sa akin ni madam, sige Angie, dito ka maglibot, nandyan yung mga kailangan mo. Doon ako sa kabilang aisle, hahanapin ko naman yung kailangan ko. Take note, balot na balot yung katawan ni madam nun. Mata lang yung kita. Pero dahil excited ako at minsan lang ako nakakalabas at makapunta sa supermarket na yon, gumora na ako, humiwalay ako. Tas siguro after mga half hour na pagtingin-tingin sa mga sale, may laman na yung basket ko, nakuha ko na lahat ng kailangan ko. At dun ko rin na-realize na kailangan ko nang hanapin si madam. Nawala akong palatandaan kasi wala rin siyang hawak na bag. Nang biglang may sumulpot sa gilid ko na madam din. Balot siya ng abaya, mata lang din ang kita at kasing katangkaran ng amo kong babae. Namimili siya ng mga sabon. Pero may hawak siyang bag kaya nawala talaga yung pag-asa ko noong mga panahon na yun. Akala ko kasi si madam na lalapitan ko na sana. Tapos sinipat ko rin yung second at saka third aisle. Nung mga oras na yon, kinakabahan na talaga ako. Kasi expired na yung STC ko. Unattended na siya kung tatawagan nila madam. STC ang common SIM card na ginagamit dito. Siguro 3 months ko lang nagamit yung STC ko, tas never ko nang niloadan. Ang mahal kasi ng internet at load dito. Kaya binaliwala ko na lang. Hanggang sa na-expired.
Hindi ko naman akalain na gagamitin ko sa ganitong sitwasyon. Nag-overthink pa ako noon na baka naiwan na ako ng amo ko. Pero naisip ko rin na magagalit si Baba pag iniwan nila ako. Naisip ko nga rin noon na kapag iniwan nila ako, okay lang, pupunta akong embassy. Kasi may pocket money ako noon. Tapos dala ko rin yung passport at ikama ko. Grabe ako mag-overthink, 'di ba? Hinahanap ko lang si Madam, nakarating na ako agad ng embassy or follow. Tas ayun, hanap pa rin, overthink. Parang akong tanga nun kasi tuwing may makikita ako na kasing katangkaran ng amo ko, nilalapitan ko agad tas sinasabi ko, Madam Salha, inti Madam Salha. Tapos siguro lumipas yung mga 45 minutes na paghahanap ko sa kanya at pag-overthink. Nakita ko yung anak niya na si Abdulaziz. Yung anak niya na may kotse na sumama sa amin doon. Pero nag-antay lang siya sa sasakyan para makapamili daw kami ng maayos. Nung nakita ko yun, sobrang saya ko talaga. Napakaway pa nga ako sa kanya nun eh. Yung pakiramdam na nakakita ka ng kakilala mo na matagal mo nang hindi nakikita. Pero sa nangyari sa akin, halos 45 minutes pa lang silang nawala sa paningin ko. Na-miss ko agad sila. Naiisip ko rin kasi noon yung galit ng amo kong lalaki or amo kong babae kapag hindi ko sila nakita agad. Naisip ko pa na baka pag gumawa sila ng eksena doon at mag-away-away, na ako ang dahilan kung ba't magkakagulo, baka hindi na ako makaulit makalabas or makabalik doon sa supermarket na yon. O diba, ang daming pressure sa isip ko habang hinahanap ko si Madam. Ang daming tumatakbong senaryo sa isip na what if ganito or what if ganyan. Kaya nung nakita ko si Abdulaziz, ang saya talaga. Kaya ayun, dali-dali na akong lumapit sa kanya. Tapos sabi ko, wait lang, magbabayad na ako sa cashier. Sabi niya naman, okay, I will wait outside. Pero ang sabi ko ulit, wait Abdulaziz, where is your mother? Ang sabi niya naman, Mama is in the car, waiting outside. O diba, ang galing, hanap ako ng hanap, nasa sasakyan na pala. Alam nyo, imbis na kumalma ako, ang nasabi ko na lang talaga, okay ng ina. Okay ninam, aristomarum. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nawala yung gutom ko. Para pa akong tanga dun sa mga madam na nilapitan ko kasi akala ko siya yun. Pero ang ending, nandun lang pala siya sa sasakyan, nakaupo na. Gusto ko mag-attitude nung gabi na yun. Gusto ko talaga. Kasi 'di ba natakot yung itlog ko tapos pawis na pawis yung kilikili ko sa paghahanap sa kanya. But anyway, hindi ko ginawa. Inisip ko na lang na lesson learned din sa akin to at dapat ko nang loadan yung STC ko. Kasi kung sa open space naman ako mawawala tulad ng mga park or mas malaking mall, baka sa embassy o police station na talaga ako pulutin. Sabi ko na lang nun sa sarili ko, sayang hindi ako yung naunang lumabas sa kotse. Para siya yung naghanap dun sa loob ng supermarket. Salbahi! Mabalik tayo dun sa mama ni Madam na may sakit na nandun sa Abha. Alam nyo ba, napakabait nun. Sa lahat ng lokal na nakilala ko dito, siya at ang amo kong lalaki ang pinakamabait. Ewan ko kung nakamit na kayo ng ganong tao. Yung sobrang bait sa pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng pera. Aalalahanin ka talaga kung napagod ka ba sa paglilinis sa bahay niya. At bibigyan ka ng maayos na pahinga. Nung bago pa lang kasi ako dito, siguro mga 3 or 4 months, pinakilala ko ng amo kong babae sa mama niya. Dinala ko ni Madam dun sa bahay ng mama niya sa Abha. Na-meet ko rin yung mga kapatid ni Madam, mga pamangkin niya, at yung mga apo niya sa pamangkin. Na-meet ko na yung 7 sa 9 na magkakapatid. At yung mama niya, may na-meet din akong Indonesian doon, si Ernie. Lahat sa side ng amo kong babae ay mababait, mapagbigay sa pagkain. Pero itong mama niya ang bukod tangi sa lahat. As in, ramdam ko talaga. Ewan ko kung baguhan lang ba ako noon or what. Pero sa kanya ako nakakita ng kalingang ina. Kalingang ina! Charot. Nagstay ako sa bahay nila Jeddah noon ng 3 days. Jeddah is Arabic term for lola. Jed naman kapag lolo.
Sa pag-i-stay ko doon, naranasan ko talaga yung sobrang sarap ng pakikitungo nila. Busog sa pagkain, may maayos na pahinga. Nung unang gabi na natulog ako sa bahay niya, nagising ako nung madaling araw. Sa guest room kasi ako ng mga lalaki pinatulog ni Madam. Pero walang mga lalaki nung mga panahon na yon. Ako, si Madam, yung dalawang kapatid ni Madam, at yung katulong naka-Indonesian, pati si Jeda ang laman ng bahay. Doon ako sa guest room ng mga lalaki pinatuloy at pinaglatag ng hihigaan ko. Nagising ako siguro mga 4 AM kasi late na rin akong natulog, namahay ako noon eh. Naramdaman ko noon sa pintuan may pumasok. Pero syempre, Pinoy tayo, magtutulog-tulugan tayo. Ang panahon noon sa Abha ay malamig talaga. Maulan kasi doon tuwing hapon, tapos napakaganda ng panahon. Maaliwalas, malayong-malayo sa Riyadh. Nung unang gabi na nagstay ako sa kanila, umulan pa sa labas ng yelo. Kaya medyo malamig at hindi ko rin naman binuksan yung heater. Pero sakto lang, carry lang. Pero nagising nga ako ng alas 4 at may nagkumot sa akin. Nagtutulog-tulugan ako hindi talaga ako kumikilos pero humihinga. Buti na lang nung nagising ako, yung baling ko nakaside sa pintuan kaya kita ko kung sino yung pumasok. Si Jeda, dahan-dahan lumalakad, may daladalang kumot na makapal. Dahan-dahan niyang pinatong sa akin. Tapos tinapik-tapik pa ako na parang apo niya ako. Di ba alam niyo yun, yung mga tapik ng mga lola pag natutulog yung apo nila, tas tinabingan nila ng kumot. Pero dahil nagtutulog-tulugan nga ako, hindi ako kumilos. Pero nung isasara niya na yung pinto, ang sabi ko lang sa kanya, "Syukran niya, Jeda." Ang sabi niya naman sa akin, "Maali, maali." Ibig sabihin sa Tagalog, walang anuman. Ang English naman ng syukran ay thank you. Siya lang ang bukod tanging gumawa sa akin nun. Kahit dito sa anak niya na madam ko, never ko naramdaman yung genuine care. Oo, nag-aalala, pero si Jeda talaga yung nag-set ng standard kung paano kumalinga yung isang amo. Yung amo na may malasakit talaga yung pagturing sa'yo. Pero kahit ganun si madam, love ko rin yan. Diba nga nung nagpapaalam siya sa akin na uuwi siya ng Abha kasi nabalian ng boto si Jeda. Sa taranta ko, nag-offer ako agad na sumama. Kasi maliban sa pag-aalala ko kay Jeda, naisip ko rin si Madam noon. Yung mga eksena niya sa airport, kung paano niya pikunin yung mga staff doon, na dinadaan-daanan na lang siya kasi ayaw na siyang pansinin kasi ang kulit nga niya. Sa 3 beses na pagsama-sama ko sa kanya, doon ko na-realize na dapat talaga matatas ka rin mag-English. Kasi kung Arabic lang, hindi ka rin talaga iintindihin ng ibang tao. Kahit baka parehas mo yan ng nationality, kapag naguguluhan na sila sa gusto mong iparating, dadaan-daanan o kaya babaliwaliin ka lang din nila. Maliban sa pag-aalala ko kay Jeda ay nag-aalala rin talaga ako kay Madam ng mga panahon na yon. Pero buti na lang nandito rin yung isang kapatid ni Madam na businessman. Nandito rin sa Riyadh noon si Baba Muhammad para sa business meeting. Kaya nung nangyari yon kay Jeda, nataon naman na nalaman nilang parehas, galing sa kapatid nila, nag-decide agad si Madam na umuwi muna ng Abha para makasabay din siya kay Baba Muhammad. Kaya napanatag din ako at alam ko namang magiging maayos din lahat kasi marami silang pera. Tanging nagawa ko na lang noon ay pagdasal ang mabilis na paggaling niya. Sabi ko pa nga noon, "Lord, habaan mo pa yung buhay ni Jeda." Kasi siya lang yung bukod tanging galante sa pamilyang to. Kung mawawala siya, wala nang pambalanse sa kakoriputan ng mga apo at anak niya. De, joke lang. Mabait naman tong mga amo ko. Pero wala namang perpektong amo, 'di ba? Tulad ng hindi rin naman ako perpektong katulong sa kanila. Pero si Jeda talaga ang ideal na madam para sa akin. Siya yung nag-set ng standard para sa akin na dapat ganito yung matatawag na mabuting madam. At minsan, lalo pag nalalaman ko na meron siyang sakit, palagi kong pinagdarasal na sana bigyan pa siya ng mahabang buhay pa. Hindi ko rin kasi ma-imagine yung magiging lungkot ng amo kong babae kung mawawala siya. Ngayon, pinagdarasal ko lang uli ang kanyang paggaling. Sayang lang, hindi ko na siya makikitang ulit dahil pa-exit na ako. Pero napakaswerte ko talaga at nakilala ko siya. Huling pagkikita namin is last year, kinis niya pa ako sa noo.
Sabi niya, ya bin, syukran ya Angie. Bin is Arabic term para sa anak na babae. Sabi niya, thank you, anak kong babae, salamat. Salamat daw sa pagsisilbi ko sa anak niya ng 5 taon. Salamat daw at sinasamahan ko yung anak niya sa mga lakad ni madam at pagpunta sa bahay niya. Ang best part noon, nung pauwi na ako, ang dami kong baong biskwit. May indomie at tinapay pa, galing kay Jeddah. At may 50 real pa. Diba ang bait niya? Wala naman ako halos ginawa sa bahay niya nung araw na yun. Bali parang nagpakita lang ako ulit kasi binibida nga ako ng amo ko na bumalik ako sa kanila. Tas ngayon matatapos ko na naman yung 2 taon ko. Sobrang genuine lang lahat ng love and care. Salamat din Jeddah sa lahat-lahat. Maasalama.